Ang kulturang Pinoy ay sadyang kakaiba at may angking ganda. Puno ito ng pinaghalo-halong kultura, kaugalian at paniniwala na naging bunga ng daang taon ng kolonyalismo at pananakop. Ito ay nag-ugat mula pa sa kanununuan at patuloy na pinagsalin-salin hanggang sa makabagong henerasyon. May mga ilan na ang basihan ay lohikal, ngunit karamihan ay sadyang nababalot ng hiwaga at tila mahirap maunawaan. Isa sa mga pamahihing ito ang paniniwala na ang itim na pusa ay may hatid na kamalasan. Gaano nga ba ito katotoo? Sabay-sabay nating alamin mga ka-triview. Marami ang naniniwala na ang itim na pusa ay may masamang hatid. Sinasabing ito daw ay isang signos ng aksidente kapag nakasalubong mo ito sa iyong dinaraanan. Ang ibang matatanda ay sinasabing huwag na dapat tumuloy sa pupuntahan o maaaring magpalit ng ruta na dadaanan kung hindi maiiwasan. Pero bago tayo magpatuloy, alam niyo ba na ang pinanggalingan ng paniniwalang ito ay galing pa sa silangang Europa? Ang paniniwalang ito ay nagsimula noong Middle Ages o tinatawag na Dark Ages. Ang mga itim na pusa ay kabilang sa pinakapinag-uusapan at hindi gaanong tinatanggap na mga lahi ng pusa sa kasaysayan. Pero alam niyo ba na may mga bansa ang may malaking respeto sa mga ito? Sa sinaunang Roma at sinaunang Ehipto, sila ang mga paboritong alagang hayop ng mga tao at sila ay ginagalang bilang mga tunay na Diyos. Ang mga Ehipto ay mayroong tinatawag na Diyos na nagngangalang Bastet. Siya ay Diyos ng proteksyon at fertilidad. Siya umano ay nagtataboy at kinatatakutan ng mga masasamang espiritu, dahilan kung bakit nagkalat ang kanilang mga ribulto sa mga pyramid at mga unang kaharian sa Egypt. Maging ang mga Scots ay naniniwala na ang pagkakaroon ng alagang pusa sa bahay ay nakakatulong sa pag-iwas sa malas at tinuturing na simbolo ng kasaganaan. Sa mga bansang tulad ng Japan, England at Germany ay naniniwala na ang itim na pusa ay nagdadala ng swerte at isang anting-anting na may libong benepisyo. Sa Celtic world, ang isang pusang may ganitong mga katangian ay isang magandang tanda para sa isang babaeng naghahanap ng mapapangasawa. Samantalang sa Latvia, ang pagsilang ng mga itim na pusa ay nagpapahiwatig na magkakaroon ng magandang ani. Kung dati palang ginagalang at sinasamba ang mga pusa, ay bakit tila iniiwasan sila sa panahon ngayon? Ang katotohanan sa likod nito ay dulot ng isang pangyayari na nagsimula noong 13th century. Ito ay nang magalit ang Santo Papang si Pope Gregory IX na siyang Santo Papa noong mga panahong iyon. Siya ay naniniwala na ang mga pusa ay nauugnay sa mga demonyo at ang mga ito daw ay ilagad ng kadiliman, dahilan ng pag-uutos nito na patayin at ubusin lahat ng mga pusa sa buong Europa. Kakamangha dito mga ka-triview, alam niyo ba na ang ginawang ito ng Santo Papa ay naging dahilan ng pagkalat ng isang pinakanakamamatay na pandemya sa buong mundo? Ito ang tinatawag na bubonic plague, isang sakit na dala ng mga daga. Sinasabing labis na dumami ang bilang ng mga dagang may dala ng virus dahil sa pagkawala ng mga pusa at wala ng hayop na susugpo sa mga ito. Ito ang dahilan kung bakit sinisisi ng mga eksperto ang pangyayaring ito at tinawag na indirect cause ng pandemya na halos umubo sa kalahating bilang ng populasyon sa mundo. Bukod sa pagkapuot ng Santo Papa sa mga ito, ang itim na pusa din ay iniuugnay sa kakayahang magdala ng masamang kapalaran. Ito ay dahil umano sa kanilang kaugnayan sa mundo ng mga mangkukulam. Sila ay pinaniniwalaan na alagad o sidekick ng mga mangkukulam na madalas inuutusan sa mga malalagim nilang balak, kagaya ng pag-iespiya at pagnakaw ng mga gamit. Marahil ang mga paniniwalang ito ay nadala sa atin ng mga Kastila sa kanilang pananakop. Nag-evolve at naihalo na lamang sa ibang mga paniniwala na dala ng ibang relihiyon. Isang mahabang panahon ang lumipas mula noon, ngunit sa kasamaang palad ay nananatili pa rin silang biktima ng pamahiin.
Kung titignan, isa lamang silang inosenteng mga nilalang na gusto din lamang mabuhay sa mundong ito. Nakakalungkot lamang na may mga tao pa ding labis na naniniwala sa pamahiing ito, na nagiging sanhi ng pananakit at pagpatay sa mga inosenteng nilalang. Alam niyo ba mga katrivyo na walang masamang maniwala sa mga pamahiin? Ngunit mainam kung pipiliin, titimbangin at susuriin muna natin ang mga bagay bago tayo maging biktima ng mga illogical na paniniwala. Kayo mga katrivyo, ano ang saloobin nyo tungkol sa pamahiing ito? Naniniwala ba kayo dito? Nais naming marinig ang inyong saloobin sa comment section below.